Naku po, breaking news mga kapobre. Dalawang panibagong panukalang batas ang pumasa na naman sa unang pagbasa noong Lunes sa Kongreso. Ito po ay ang House Bill 10713 at ang House Bill 10714 at ito po ay parihas naglalayong palawigin ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials to 5 years. Naku po mga kapobre, hindi talaga titigilan ito ng mga congressman hanggat hindi may postpone itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November 2, 2026. Hello, good morning mga kapobre. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat. Pizza 19 na sa buwan ng Agosto mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Mayroon po tayong breaking news mga kapobre. Mayroon na namang dalawang panibagong batas na inihain sa Kongreso. At ito po ay ang pagpapalawig sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito po mga kapobre. Noong Lunes po sa sesyon ng Kongreso ay pumasa po sa first reading itong dalawang panukalang batas na naglalayong palawigin ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan. House Bill number 10713, fixing the term of office of barangay officials and members of the SK to 5 years, by Representatives Garin, Suarez, Ortega, Conghun, Zamora, Isabel Maria, Ridon, Luistro, Asidre, and Chua. To the Committee on Local Government. House Bill number 10714, fixing the term of office of barangay and SK officials to 5 years, by Representatives Libanan and Gonzales Christopher Sheen. To the Committee on Local Government. Fixing the term of barangay and sangguniang kabataan officials to 5 years. At ito po ay i-final ni Congressman Garin, Suarez, Ortega, Conghun, Zamora, Ridon, Luistro, Asidre, and Chua. So, kung matatandaan nyo, ito pong mga congressman na to, mayroon na po silang naunang na-file. At ito po ay ang House Bill number 10376. At ito po ay pumasa na po sa first reading. At dumaan na rin ito sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ang problema ay parang dihado sila dito. Namataan siguro or naaninag ng mga authors sa bill na ito na masayang lang ito dahil i-declare ito ng Korte Suprema na unconstitutional. Dahil ang titulo ng naunang panukalang batas na ipinasa sa nasabing mga congressman ay postponing the November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon to October 2028. So postponement, kaya mamimiligro ito na hindi nauusad dahil mayroon na pong naunang desisyon ang Korte Suprema na bawal na pong i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito ngayon ayaw talaga tigilan ng mga congressman. Hahanap po sila ng dahilan or butas para ma-postpone ito. So alam nilang yung postponement ay hindi iobra sa Korte Suprema. Ito ngayon, noong Lunes,
dalawang panukalang batas na i-final sa Kongreso. At ito po ay term fixing. Itong House Bill number 10713 at ang pangalawa ay ang House Bill number 10714. At ito po ay i-final ni Congressman Nonoy Libanan ng Purpose Party List at itong si Congressman Christopher Shin. So mga kapobre, pumasa na po ito sa first reading noong Lunes, itong dalawang panukalang batas, at nirefer po kaagad sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. So asahan na natin mga kapobre, yung naunang mga panukalang batas na postponement ay hindi na yon tatalakayin pa. Itong panibagong dalawang batas, dito sila magpo-focus dahil hindi po ito labag sa batas, dahil term fixing po ito. Kaya dito na tayo. Ito na ang kalbaryo sa mga gustong matuloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Dahil mamiligro na. Posible talaga ito. Sa 2028 na magaganap ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Dahil hindi talaga titigilan to ng congressman. Ayaw talaga nilang paawat. Gustong gusto talaga nilang i-postpone ito. Kaya wala tayong magagawa dyan. Dahil nasa kapangyarihan nila yan. Ang tanging pag-asa na lang natin ay ang Korte Suprema. Yun na lang. Dahil panigurado po, mayroon pong maraming magko-question nito. Marami pong dudulog sa Korte Suprema dito. Isa na dito si Attorney Makalintal, yung NAPSE, yung NAMPREL, yung LINTE, yung PPCRB. Yun, nauna na po nilang sinabi sa pagdinig sa Committee on Suffrage on Electoral Reforms na handa na po silang questionin ito pag nagiging ganap na batas ito. So, yun na lang po ang ating pag-asa mga kapobre, na matuloy itong November 2, 2026 ang Korte Suprema. Dahil sa congressman, wala tayong maaasahan dyan. Sa Senado, mamimiligro din yan dahil nakafile na po yung Senate Bill ni Chis Escudero. At yun po ay term fixing din. So wala na tayong maaasahan kundi ang Korte Suprema na lang mga kapobre. So antabayan na natin yan. Abangan natin yan mga kapobre. So mamaya sana makaresume na po ng sesyon ang Senado at abangan natin kung ituloy nila ang plano nilang pag-uusap para dito sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa pagpapalawig ng termino ayon sa panukalang batas na inihain ni Senador Chis Escudero. So abangan natin yan maya-maya. Sana mag-resume na po sila ng sesyon at yung impeachment trial ni BP Sara, abangan din natin yan mga kapobre. Tutukan natin ang mga kaganapan na may kinalaman sa politika dahil party tayo dyan mga kapobre, lalo na dito sa impeachment trial dahil isa pong pangalawang pangulo ang nililitis dito. Kaya may pakialam tayo, kailangan nating magmasid at magmatsyag mga kapobre. So yan po ang ating quick update. Again, panibagong batas sa pagpapalawig ng termino ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Pumasa na po sa first reading noong Lunes sa sesyon sa Kongreso at ito po ay ang House Bill 10713 at ang House Bill 10714. Parehas po pagpi-fix ng termino to 5 years. So yan po ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please subscribe, please support, bye-bye, and God bless us all. See you next video mga kapobre.